Tapos na tayo dun sa mga calculations ng percent composition at nakita natin na hindi naman siya ganun kakomplikado. Ngayon, dito tayo sa formula determination. Ito, hindi rin naman siya ganun kakomplikado, pero may mga ifa-follow lang tayo na steps. Mas maraming steps lang. Okay? So, gusto natin kapag ganito yung topic, palagi tayong may katabing periodic table of elements at saka calculator. So, start tayo dito sa first example. A compound is found to contain 86.62% lead and 13.38% oxygen. Determine its empirical formula. Itong problem na to, kita natin, ang given sa atin ay yung mga percent composition. Okay? So, percent composition to ng lead. And then, ito naman yung percent composition ng oxygen. Kahit yan lang yung given information, malalaman na agad natin si empirical formula. Okay? So, ang first step natin is ilalagay lang natin yung mga elements na present, yung mga lahat ng na-mention dito. So, meron tayong lead, meron tayong oxygen. Ito yung lead, ito yung oxygen. Again, ito yung first step, ililist lang natin yung mga elements. Next, ito yung para sa akin pinakamahalagang step. Okay, kasi magiging convenient ang lahat kapag finalo natin tong step na to. Step number 2 is you assume 100 grams to calculate the mass. Okay, now nakita natin, balikan natin yung problem kanina. Kanina, meron tayong 86.62% of lead and 13.38% of oxygen. Kapag nag-assume tayo ng 100 grams, makikita na agad natin yung mass ng lead at saka ng oxygen directly kasi ito, 86.62% yung lead. Ibig sabihin, kung 100 grams yung sample natin, di 86.62 grams of lead din yung present. Okay, yan yung mass niya. Dito naman tayo sa oxygen. 13.38% yung oxygen. Kung 100 grams yung sample, automatic 13.38 grams din yung oxygen. Nakita na natin yung mass. Ito, hindi talaga natin siya sinosolve, pero ipapakita ko yung solution. Ito yung solution dyan. Ayan. Ito sa lead, alam natin 86.62% siya. Dinivide ko siya sa 100%, minultiply ko sa 100 grams, nakita ko na 86.62 grams din yung present na lead sa 100 gram sample. Sa oxygen, ganun din. So, same value lang naman yan. So, hindi naman complicated tong step na to. Okay lang kahit wala to, itong solution na to, no? Depende sa requirement ng teacher. Pero sa akin, okay na as long as you assume 100 grams of the sample, then directly isulat nyo na tong mga numbers na to. Okay? Again, 86.62% yung lead natin, kaya automatic 86.62 grams ng lead yung present sa 100 gram sample. Same case sa oxygen. Okay? Next, number 3, you calculate the moles. Kapag moles ang hinahanap, tapos given si mass, ang kailangan natin dyan, molar mass. Saan makikita to? Doon sa periodic table of elements ninyo. Okay? So, ang gagawin natin, given si mass, sa lead, nakita natin 86.62 grams. I-divide lang natin yan sa molar mass. Ganon din sa oxygen. Okay? Yung oxygen natin is 13.38 grams. I-divide natin yan dun sa molar mass ng oxygen. Ito, molar mass ng lead. And then, makikita natin yung answer. Ang answer natin, dapat ang unit, mole. Okay? So, papakita ko yung solution. Ito siya. So, 86.62. Actually, division lang tong operation na to kasi minumultiply mo dun sa ano niya, sa reciprocal. 207.2 grams per mole. Yun yung makikita nyo sa periodic table of elements. Sometimes, AMU ang nakalagay yan. Palitan nyo na lang siya ng grams per mole kapag ilalagay nyo na dito sa solution. And then, nakita natin that 86.62 grams divided by 207.2 will give a 0.418 moles. Okay? Now, in the case of oxygen, 13.38 grams divided by the molar mass of oxygen, which is 16 grams per mole, it will give you 0.836 moles. Okay? Now, makikita nyo dito, actually, ang essence nitong solution na to is para mag-cancel tong grams at matira yung mole. Dito rin sa oxygen, nagka-cancel yung grams natin, matitira si mole. Ang tawag natin dun sa grams, ito yung mga given units natin. At tawag naman natin dun sa mole, ito yung desired unit. Okay? Ang tawag natin sa ganitong klase ng part ng solving is dimensional analysis or factor label
method. So, yung mga yan, mas ma-emphasize pa natin yan kapag pinag-usapan natin yung stoichiometry. Pero sa calculation ng moles, basta sundin lang yung sinabi ko, kunin si mass, i-divide sa molar mass, yun na yung mole. Okay? Now na meron na tayong mole, ang next step natin is i-calculate si molar ratio. Okay? Si molar ratio, ganito. Hanapin mo lang yung pinakamaliit. Okay? Di ba given kanina si 0.418 at saka si 0.836. Ito yung kay lead. Ito naman yung kay oxygen. Ko-compare mo lang yung dalawang value. Alin yung mas maliit? Ang mas maliit dyan is ito, si lead. So, gagamitin mo siya as divisor nitong lead at saka ng oxygen. Ibig sabihin, yung both numbers na yan, i-divide mo by the smaller number. So, 0.418 divided by 0.418 will give you 1. Ito siya. Sa oxygen naman, 0.836 divided by 0.418, it will give you 2. And ito siya. Okay? Again, anong ginawa natin dito sa calculation ng molar ratio? Hinanap natin kung alin yung smaller number. And use that number to divide both numbers. Now, paano natin malalaman na tama yung sagot natin or nasa right track tayo? Ganito yan. Kapag ang nakuha nyong value, sige, first case, nakuha nyong value is exactly a whole number. Tama tayo dyan. Okay? Nasa right track tayo. Kapag exactly whole number, like ito, 1, 2. Number 2, nearly a whole number. Ano ibig sabihin ko ng nearly a whole number? For example, nakuha nyo 1.0001. Yan. I-round off nyo na yan sa 1. Nakuha nyo naman, let's say, 2.9998. Kapag ganyan, round off nyo na yan. I-round up natin into 3. Okay? So, again, yun yung second case, nearly a whole number. And then, number 3, kapag nakuha natin is yung may 0.5. Like, for example, nakuha natin 3.5, 2.5. O, sige, accept na rin natin yung 2.4999. Kasi, nearly 2.5 yan. No? So, kapag yun yung mga cases natin, alam natin na tama si molar ratio. Okay? Now, paano kapag nakuha natin value dito? 0.3816, mga ganyan. Most probably, wala tayo sa right track. Okay? Kasi, commonly, most of the problems, ganyan yung yield na ibibigay sa atin. Exactly a whole number, o kaya nearly a whole number, o kaya may 0.5, or nearly a number with 0.5. Alright? Next, pwede na nating isulat si formula. So, yan yung formula niya. Saan galing tong mga to? Alam natin na kanina, meron tayong lead at saka oxygen. At yung mole ratio na is Pb is to oxygen is 1:2. No, ito yung nakuha natin from the previous step. Ilalagay lang natin itong 1 and 2 as subscripts of their own element. So, sa Pb, meron yung subscript na 1. Sa oxygen, merong subscript na 2. Pero again, ang convention natin, hindi natin sinusulat si 1. So, ang sagot natin dyan is PbO2. Ang tawag natin dito is empirical formula. So again, para ma-recall natin yung pinagkaiba-iba ng empirical formula, molecular formula, structural formula, pwede nating balikan yung mga previous videos.